Magandang araw mga kapatid, mga kabayan at mga kaigsuunan. Saan man tayong dako ngayon nagkakarinigan, magandang araw, magandang umaga, hapon at tanghali. Sa lahat natin mga kabayan, sa inyo lahat mga kapatid, sa ngalan ng pananampalataya, magandang araw po sa inyong lahat. Muli, ako po ay sasagot uli nitong mga ikinakalat ng mga Exeter sa pangunguna ni Badong, nila ni CJ, nila ni Nikki, at marami pang iba dyan. Siguro isama ko na dito si Willie Santiago kasi siya ang panganay eh. Siya ang panganay sa mga nanggugulo dyan sa MCGI. Si Willie Santiago kasi sa panahon pa ni Brother Eli, nandun na yan. Nagngangawa-ngawa na yan. So sa lahat ng mga Exeter, ayan, isa lang naman ang tanong ko sa inyo eh. Pagkatapos ninyong mag-exit mula sa MCGI, saan kayo pupunta? Or else, para lang kayong mga ibong nakawala sa kulungan? Kasi sabi nyo, ayan, malaya na ako, malayo. O di sige, lipad kayo ng lipad. Saan kayo dadapo? Yan ang tanong. Saan kayo dadapo? Okay? Kayo dyan, Nikki. Kayo dyan, CJ, Badong. Sino pa ba? Ha? At saka, yung bago kong nakita dyan, si Pam, ano pa, Pamba yan, ang pangalan niya, taga Hong Kong. Ang kukuda-kuda ninyo, hindi nyo alam. Masaya kayo ngayon. Okay, malaya na ko. Malaya na. Saan kayo pupunta? Maliban na kung si Badong magtayo siya ng iglesia. Iglesia ni Badong. Nagsama-sama ang mga Exeter na mga pasaway, mga rebelde. Yun ang inyong, doon kayo magsama-sama. Alright? Pero ngayon, may sasagutin akong video. Okay? Let's now start. Tapos baka bigyan nila ako ng, ewan ko ba, alam mo na yun bro, pag ano. Pero bago ko to nag-live, nag-exit na ako. Nagpaalam na ako sa kanila ng 3 weeks ago or what. So, yan. Bago daw siya nag-live, nag-exit na daw siya. So, wala naman problema. Mga kapatid, excuse me po. Pumasok ang bawat isa sa atin nang walang nag-utos kundi budhi at pananampalataya. Then, gusto mo lumayas, then go ahead. Sabi nga ni Brother Eli, Brother Daniel, wala naman problema, magsilayas kayo. Kung kayo rin lang ang magpapasira sa isang basket na kamatis, baka madamay pa ng dahil sa inyo. Alright? Yon. So, ang aking tanong ulitin ko Badong, Nikki, CJ, at ikaw naman Willie, saan kayo pupunta pagkatapos ninyong mag-exit? Yun lang naman, simpleng tanong eh. Saan kayo pupunta? Mormons? Kay Iglesia ni Cristo dyan, nandyan sa Diliman? Kay Saksi ni Jehovah? Sa Baptist? Katoliko? Sus naku, welcome na welcome kayo. Yun ang matatawag na malayang malaya kayo. Pwede kayong, gusto mo Badong, dagdagan mo asawa mo. Yun, yung gusto dyan magpa necklace, sleeveless, magboreless. Ayan, malaya na kayo, sabi nga ni Brother Eli. Yun, yung dati, yung mga nasa Katoliko pa tayo, di ba ganun ang umpisa eh. Sa Catholics, sa ibang mga pananampalataya, wala naman pwede problema dyan. Kung gusto mo mag-backless, mag-sleeveless, o kaya mag-boreless, ay wala problema dyan. So, ngayon, nung nandito kayo sa MCGI, sabi ninyo, ay okay na. Ito ang tunay at totoo. Ngayon, lumabas kayo. Yun, tama sa inyong tawaging Exeter. Pero pagkatapos niyan, saan kayo pupunta? Yan, wala naman tapos yan. Simple, wala naman tayo pagdidibertihan. Lalabas kayo, then go ahead. Pero, diyan tayo magkakaproblema dahil lumabas nga kayo, nagpuputak-putak naman kayo dyan, nagkakahol-kahol kayo para kayo mga asong ulol. Lalo na yung Nikki na yan, ang tatapang ng bibig. Ay, grabe, ang bububo ninyo. Pero ang tatapang, pero duwag naman. Hindi nga magpapakita kahit sa dulo ng tungki ng ilong niya, hindi magpapakita eh. Kasi duwag. Diba? Hanga pa nga ako dyan, yung taga Hong Kong ba yan, yung si Pamba yan. Kahit pa paano magpapakita siya. Yan, Nikki, ang tunay na matapang sa pananampalataya. Anong reklamo niya? Nagpapakita siya. Diba?
ikaw naked, ang tatapang mo, bibig mo, parang bibig ng, parang puwet ng manok. Parang asong ulol, kahol ng kahol. Pero nakatago doon sa kahon. Nakatago sa kahon. Ay siya. Hindi siya papayag na siya tawaging Antikristo. At siya hindi papayag na siya daw ay exciter na siya daw ay kaya sila nagsilabas dahil sila hindi sa atin. Aba, hindi siya papayag doon. Aba, talaga naman. Sige. Anyway, dito tayo na makapokus sa video ating sasagutin. Dito makikita nyo mga kapatid, si Badong. Ayan, may kausap siya. Hindi ko alam kilala kung sino tong mama na ito. Pero ang title sa video na ito, mga kaibigan, ito sasabihin ko na. Ang title sa video na ito, nakalagay dito, nag-exit na sila sa MCGI. Good. Tama yan. Nag-exit na sila sa MCGI with Brother Wally from local ng Texas. Gusto nyo from local na, kung saan lokal kayo, pag silayas na kayo dyan. Para mahayag kung sino talaga ang tunay at totoo na kapatid at hindi pamatid. Yung tunay nagmalasakit at hindi nagpapasakit sa MCGI. Okay? Let's start. Tuloy-tuloy na natin. 1 month na hindi na ako magpapatuloy sa pagsamba dahil may mga bagay na gusto kong iklaro bago ko pagpatuloy ito. Lalo na kung meron na po tayong mga nakikitang mga irregularities, mga katuruan ni Daniel Rason na labag sa mga katuruan na itinuro ng Panginoong Jesucristo sa pagtuturo ni Brother Eli Soriano. So it is a major decision for us not to continue or to continue. If you still feel na mapapabuti kayo dyan sa pananatiling nyo sa MCGI, okay lang po yan. Wala naman po masama dyan. Opo, tama po yun. Tapos sabi niya, makikinig pa din daw po siya. Sige, okay lang po yan, sabi ko ganyan. Biglang nagulat na lang ako, siguro last week, ng madaling araw, pag-check ko, nag-jingle ako ng madaling araw, pag-check ko ng phone ko, nakita ko, nag-message siya. Sendan mo ako ng link, sabi po ng chain ko. Ano pong link, sabi kong ganyan. Kasi alam naman po niya na hindi na nga ako dumadalo. Sendan mo na ako ng link ng mga preaching ni Brad Eli. Ayoko nang pakinggan si Daniel Rason. Ayoko na siyang madinig. Sabi po ng chain ko. So ako, naiyak ako nung time na yon, nung moment na yon na sabi ko kasi hindi ko naman po pinigilan yung chain ko eh. And hindi ko siniraan ang iglesia sa chain ko. Ayan. So, bakit ko dinedire-diretso yung salita na yan? Itong bandang huli sa kanyang sinasabi, sabi niya, hindi ko sinisiraan ang iglesia. Di ba Badong? Di sinungaling ka lang. Sinungaling ka lang talaga Badong. You are a certified liar. At alam naman, di ba, ikaw nga may sabit, lagi mong binabanggit at yun pa ang pinanghamon mo kay Brother Daniel. Sige, debate tayo, gabitin mo yung buong Biblia, pero sa akin isang salita lang, isang verse lang. Unang sa Juan 8:44. Ang sinungaling, anak ng demonyo. Badong, ikaw, kay sinungaling ka, hindi mo ikasinisira ang iglesia pero sa tiyahin mo. Sinungaling ka lang. Diba? At alam nyo, Badong, ulitin ko Badong, kahit ano pa man ang gagawin nyo Badong, ikaw kasama ka at lahatin ko na kayo, kasama ka na CJ. At sa lahat na yung nandyan sa nagkukuda-kuda dyan sa may broccoli, sa istasyon wala ko problema dyan. Yung istasyon mong pinagkukuda-kudaan nila dyan kay Broccoli Channel, wala kong problema dyan. Dahil siyempre, kung yan lang naman pala, yan lang ba ang pinto para kayo'y makalabas at magkuda-kuda dyan sa inyong mga pinaghihimutok dito sa MCGI, then walang problema. Pero kayo dyan nagkukuda-kuda dyan at naninira sa laban sa MCGI, lahatin ko na kayo. Malaya na kayo ngayon, pero ang isang tanong, saan kayo pupunta? Saan kayo pupunta? Kanya-kanya kayo? O Badong, ay araw ngayon ng linggo. Ako dito, diyan ka. Si Seji naman doon siya, kanya-kanya tayo. Basta ang ating tinatawag naman, Diyos naman eh. Ngayon, ang sunod na tanong, anong klaseng Diyos tinatawag nyo? Diyos ng sanglibutang ito?
Sa Korinto 4:4. Yan ang tanong dyan eh. Sige, ganun pa man. Sige, subaybayan natin. Pagbigyan. Sabi ko, if you still feel that listening or being an active member of the church will make you still a better person, then so be it. Hello po, kapatid na Wally Billones. Okay. Wally Billones. Ito pala ang kanyang kausap, si Wally Billones. Sige, tuloy. Ikaw pala si Wally Billones. Yan. Sino pa bang gusto sumunod kay si Wally Billones? Badong. Ito kasi si Badong, kaya lagi ko itong tinutumbok palagi at lagi kong tinatamdil at tinatapik. Dahil ito yung pinaka-promotor eh. Ito si Badong, umalis na nga, sabi niya, umalis na siya dahil mayroong problema dyan sa sabi pa nga dito, kulto ikang MCGI. Ang problema ni Badong, nang dadamay pa. Kaya nga Badong, ito ang pinaka-number 1 kong tanong para sa inyo lahat. Sa inyo ng lahat, pangunahin ka Badong, saan kayo pupunta? At Badong, saan mo sila dadalhin? Kanya-kanya na lang. Kanya-kanya na lang at pinaka-main obligation, main purpose o main goal ninyo. Kaya kayo nagkaganyan ay sirain, ibagsak ang MCGI. In your dreams, kahit maglayasan pa kayo, gusto mo, buong lugar pa, maglayasan na kayo. At mananatili ang MCGI. Members Church of God International. Ang kapatiran na nananampalataya ng totoo, nagmamalasakit ng totoo, hindi nang dahil wala na Brother Eli, dahil si Brother Daniel na. Hindi mawawala ang MCGI. Kahit matanggalin pa yung pangalan doon sa sa Securities and Exchange Commission. Itong MCGI, kolorom ito. Alis na kayo, alis dyan. In your dreams. Lumayas na kayo. Wala naman, sabi ka ni Brother Daniel, ikaw, kung ganyan ang pala, wala naman problema, malaya kayo, magsilayasan na kayo. Pero, gusto niya ipabagsakin ang buong MCGI, ang nangangasiwa sa MCGI, in your dreams. Tandaan ninyo, sa ngalan ng chain of command, Badong. Chain of command, mula sa Ama, sa anak ng anak na ang ating Panginoon Jesucristo, at ang Panginoon Jesucristo nagtiwala siya doon sa kanyang mga apostol. Doon sa mga apostol, nagtiwala naman doon sa mga ibang katiwa-tiwalang kapatid. At sa ating panahon, ipinagkatiwala ang makakaalam ng hiwaga ng Panginoon. Walang iba kundi ang Brother Eli. Nanampalataya naman din kayo. Kaya kayo nagkuda-kuda dyan. Dahil ang sabi niyo, itong si Daniel Rason ay wala na binago na ang aral. Hindi kagaya kay Brother Eli. Hindi ba kayo nabaliw niyan? Ang Kuya Daniel, ipinagkatiwala ni Brother Eli kay Kuya Daniel ang lahat ng bagay na kanyang naiwan. Pasensyahan na kayo Badong, dahil kaya kayo nag-iyak-iyak dyan dahil hindi natupad sa inyo na yan ang inyong inaasam-asam na kayo'y mga ngasiwa dito sa MCGI na ngayon ay balak ninyong palitan. Alisin ang Kuya Daniel, ibagsak ang Kuya Daniel para nang sa ganun kayo naman ang mga ngasiwa. In your dreams, nananaginip kayo ng gising. Badong, Seiji, Neki, sino pa ba dyan? Base si Brother Josel Malyari, if I am not mistaken. Opo, bro. Opo. Ilang taon na po kayo sa iglesia? 6 na po, bro. 6 na taon na po kayo sa iglesia. Opo. So, kumusta po ang inyong pananampalataya, kapatid? Awa at tulong, bro, walang nagbago. Sa awa at sa tulong, bro, walang nagbago. 6 na taon lang pala pagmamalaki pa. Kahit sabihin pa muna mula pa na panahon na Brother Eli, hanggang sa ngayon, panahon pa doon na Nicolas Perez. Ayan, di ba? Yung CJ nga, di ba? Apo pa nga yan ni Nicolas Perez, sabi niya. Ano nangyari sa kanya? Okay? Hindi ba nagbago ang pananampalataya? Hindi daw, no? Sa awa naman ng Diyos, hindi naman po, bro. Pero, may pero. Ano yung pero? So, ang marami lang ako mga tanong na hindi nasasagot ni Brad Daniel. Kaya medyo nag-isip-isip ako na itong live na to,
baka minomonitor na nila ako, tapos baka bigyan nila ako ng, ewan ko ba, alam mo na yun bro, pag ano. Pero bago ko to nag-live, nag-exit na ako. Nagpaalam na ako sa kanila ng 3 weeks ago or 1 month na hindi na ako magpapatuloy sa pagsamba dahil may mga bagay na gusto kong iklaro bago ko pagpatuloy ito. Oh, so, yan ang diyan ka nang kamali, Wally. Ha? Ikaw, Wally. Diyan ka nang kamali. Sana noon pa panahon ni Brother Eli, in case na hindi ako kontento sa ipagkatiwalaan mo pagkatapos mo, pwede ba akong lumayas na? Kasi pag hindi ako kontento ay hindi na ako mag-aatid ng pagkakatipon. Sana ganun. Ngayon ka lang nag-iiyak-iyak, Wally. So therefore, dahil wala nang Brother Eli, ay ngayon hindi ka kontento doon sa pangasiwa ng Kuya Daniel, kaya ka nagkaganyan-ganyan ngayon at nagpapauto-uto ka naman. Nagpauto at nagpauto pa more kayo diyan kay Badong, kay Seiji, kay Nikki. O di magsama na kayo kasi sabi nga, 'di ba, ayon sa kasabihan, birds of the same feather flocks together. Pero kayo lumilipad na ngayon. Uli, isa pang tanong. Saan kayo dadapo? Ha? Malaya na kami. Nakalaya na. Lumayas na kami diyan sa kulto. Sige, kulto. Gusto niyo dainan pa ninyo nung ano pa ipangalan ninyo. O sige. Lumayas na kayo. Malaya na kami. Malaya na kayo. Pwede na kaming uminom, pwede na kaming magpapaputol ng buhok, pwede na kaming manigarilyo, pwede na kaming maglasing. Ayan, pwede na akong maghubad, magbackless, sleeveless, magpakita-kita ng singit. Ayan, dahil malaya na kami. Ang tanong, saan kayo pupunta? Mag-Muslim na, mag-Islam na lang kayo. O yung mga malalandi dyan, Nikki, ano sa palagay mo, Nikki? O hindi ko naman sinasabing malandi ka. Pero ang sabi ko, kung gusto mo talaga maraming kayo dyan, gusto nyo madagdagan asawa nyo, di sali kayo sa Islam, sa Mormons, Saksi ni Jehovah, Baptist, born again, Katoliko. Yan, sali kayo doon. Pero, alam naman sa inyong kalooban, kaya kayo dyan umalis sa NCGI dahil kulto yan, mali na ikang aral dyan. Yan ay, ano ba yun? May tinatawag pa sila para sinisira nila ang aral ngayon na dala-dala ni Kuya Daniel. Na sa katotohanan, yan ang aral na dala pa ni Brother Eli. Kung mayroon mang mga pagbabago dyan, bakit wala na yung mga debate, wala na online questioning? Yan ay protocol na lang yan. Naintindihan ba ninyo dyan mga chong? Mga chong. Ha? Ano ba chong? Go? Hindi naman. Basta chong lang, chong. Huwag na nyo dagdagan. Kayo dyan mga chong, mga etc. Yan ay protocol lang. Hindi maiwasan sa isang kumpanya. Halimbawa lang kung kumpanyang malaki. Halimbawa na lang sa kumpanya ni Gokong Wei, Ayala, malaking kumpanya. Hindi maiwasan, may protocol. Ha? Pero sa kanilang pinaka doktrina na sinusunod diyan sa kumpanya na yan, hindi yan sinisira kahit magpalit-palit pa ng pagmamayari, maliban na kung mayroon na talagang binibili or nag-iiba na ang may-ari. Pero kung ipinasa lang sa ama, anak hanggang doon sa apo, yun pa rin. Pero magbabago talaga ang paraan dahil nag-iiba ang panahon. Hindi ba niyo nakuha yan, mga exeter? Ha? Nikki, Badong, CJ, kayo dyan. Ha? Di ba niyo nakuha yan? Nagbago-bago ang panahon. Nagbago-bago ang nangangasiwa. Walang pinagkaiba sa military na lang. Pag nagpalit ng commander, dahil nagpalit-palit ang namumuno sa isang gobyerno, siyempre, mag-appoint ang namumuno ang gobyerno, ikaw na dyan, palitan, alis ka na dyan, ito ang kapalit. Natural yung pumalit, mayroon siyang isusunod ngayon dyan ang gagawin pag-aayos. Ha?
Pero yung doktrina, sabi nga nila, hindi kami nag-iiba dito. Kami ay sumusunod ayon sa konstitusyon. Ganon yun. Ayon sa konstitusyon. Dito sa samang MCGI, ayon sa doktrinang na itatag ni Brother Eli. Ay, ikaw iba na si Daniel Rason kasi si Eli Soriano, may maraming binago si Daniel Rason sa ni Soriano. Nasaan yung mga utak nyo? Ha? Utak taho na nga lang, nailagay pa nyo doon sa talampakan. Opo, tama po. Kasi yung pong pagpapatuloy sa pagsamba, it is very crucial mga kapatid dahil ito po ay nangangahulugan ng kaligtasan ng kaluluwa natin. So, yung pong pagde-decide ng am I going to continue being an active member of the church, particularly our religion, our former religion MCGI, lalo na kung meron na po tayong mga nakikitang mga irregularities, mga katuruan ni Daniel Rason na labag sa mga katuruan na itinuro ng Panginoong Jesucristo sa halimbawa ba dong yung debate na walang kibuan, yun ba yun? Yung pagmamayari ng iglesia, kinuha na lang pangalan Brother Eli, yun ba yun? Ano yung katuruan ng Panginoong Kristo na hindi sinunod ng Kuya Daniel? Ano yun? Ha? Kasi mga kababayan, ma-stop ko lang ito kasi si Badong, malaki ang kanyang damdamin, pangarap. Magkasama sila si Seiji at si Nikki. Magkasama-sama sila dyan na gustong pumalit sa pangangasiwa ng MCGI. Kaya ang ginawa nila, ang goal nila, ibagsak ang Kuya Daniel. Once may bagsak ang Kuya Daniel, eto na ngayon. Yehey! Pasok tayo mga kapatid. Para bang sa isang gobyerno, nagkukudita itong mga ito Nagkukudita. Gusto nilang palitan ang kasalukuyang nangangasiwa. Kumbaga sa isang gobyerno, gusto nilang palitan ang presidente. Yan. Di ba Badong? Aminin mo mat hindi basta't ang kasabihan, your action speak louder than your word. Nikki, CJ, Badong, di ba ganon? Pagtuturo ni Brother Eli Soriano. So it is a major decision for us not to continue or to continue. Tama po yun, bro. Hindi naman po ito biro-biro. So, ang sabi po ng Biblia, ang Diyos ay hindi na pabibiro. Ito po'y nangangahulugan ng kaligtasan natin. Kagaya po nung sinasabi ko, Brother Wally Billones, yung pong sa Apocalypse. Muli Wally Billones. Ayan, siya ba daw nakalagay kasi sa title ng video ni Badong na ito. Nag-exit na sila sa MCGI with Brother Wally. Kasama pala si Brother Wally. Ito pala si Brother Wally Billones. Lokal ng Texas sa US of A. Sige. Kahit ba naman buong lokal, alisinan ninyo. May problema ba dyan? Di balik tayo dito sa Pilipinas. At least Badong, sa ngalan na nandito, kagaya sa pananampalataya ko, na ang MCGI is the one and only. Wala na kayong ipaparehas dito. Pagdating sa doktrina na itinatag ng Brother Eli, wala na kayong makikita Badong. Kaya lagi kong itinatanong, saan kayo pupunta? Sali na lang kayo sa mga board again. At least, pagpapalakpakan na lang kayo dyan. Hallelujah, hallelujah. Tapos na, sabay, bigay kayo ng ipkapo. Nako Badong, magkano bang sweldo mo dyan? Ilan ba sweldo mo? 1 million? Yung 1% sa milyones mo Badong, ibigay mo ang ikapo. Ikaw naman Wally Billones. Yung mga bilyones mo ba dyan? Bigay ka rin ng 10% doon sa born again. Saan ba? Sa Baptist? Sa Saksi ni Jehovah? Sa Badista? Sa Mormons? Katoliko? Nako, umiiyak nga kayo dito dahil marami ikang mga patarget dahil pera. Saan ba kayo pupunta? Doon kayo pupunta sa walang pera? Si Willie Santiago nga, may pera din yan Mayroon ding usapang pera dyan. Huwag niyong sabihin na ang inyong iglesyang itatayo niyo talagang zero money involved.
Badong, lokohin yung mga lilong niya. Ikaw, CJ. Kunyari, yun ikaw, pero hindi namin hinahawakan. Hoy, pera pa rin yung pinag-uusapan dyan. Palagay na natin, ang pera ay hindi nyo hinahawakan. Pagka may pera, direkta doon sa tinutulungan. Ganon din naman ang Brother Eli. Pagdating sa abole, ang humahawak ay yung mga, in charge doon sa pagbibilang ng pera. Ang Brother Eli, nakikialam lang kung ano na or update. Sos naman, lokohin yung mga lilong nyo. Kunyari lang kayo, umiiyak kayo ng dahil sa patarget, pera. Saan kayo pupunta? Saan kayo pupuntang iglesia kung may iglesia man kayong gustong puntahan? Sigurado ba kayo? Zero money involved doon? Sa ayaw mo at sa gusto ba doon? Nandyan yung aral. Yung mga born again, pinag-iiyak-iyak nila palagi dahil yung ikay mayroon pa ikang aral na ikapo. Sa iglesia ni Cristo naman, yun ikay magbigay ayon sa pasya ng puso. Di ba ba daw? Abuluyan pa rin yan. Pera pa rin yan ba? Yung kay ikaw ba dong? Yung mukha mo ba dong? Ayusin mo yan ba dong? Pag ikay dumura, wag patingala. Para hindi lahat babalik sa pagmumukha nyo. Wali Bilyones. Ganun lang. Tips 18.4, magsilabas kayo sa kanya, bayan ko. Meron pong tinutukoy ang talata na bayan or a group of people that are being considered by God na bayan po niya. Yan. Sige, magdebate tayo dyan. Sandali ba dong? Sabi doon, tama naman, nakasulat yan sa Lumang Tipan. Magsilabas kayo sa kanila. Badong magsilabas kayo. Sino yung kayo? Yan, a group of people. Magsilabas kayo, bayan ko, sa kanila. So therefore, doon yung sa kanila, yung binabanggit ng Panginoon na kanila, mayroong isang grupo, community, na nandoon yung kanyang bayan. Nandoon ang bayan ng Diyos. Sabi ng Panginoon, magsilabas kayo, bayan ko, sa kanila. So therefore, mayroon doon ang bayan ng Panginoon na napunta doon sa isang grupo naman na maituturing natin hindi bayan ng Diyos yung kabuhan. Nandoon lang yung bayan ko. Bayan ng Panginoon, nandoon sa lugar na yon. Sabi niya, magsilabas kayo sa kanila, bayan ko. Pero wag mong sabihin ba dong na kayo ang bayan, lumabas kayo sa MCGI. Hoy, ang MCGI, yun ngayon ang iglesia ng Diyos na mula pa doon kay Brother Eli, yun na yung kanyang ipinaglalaban. Yun ang kanyang pinatatag niya. Dugo, pawis, pagod, hirap, lakas ni Brother Eli. Iglesia ng Diyos, unang Timoteo 3:15. Yan ang bayan ng Diyos, katawan ng ang katawan ng Panginoon na siya nating pinagsama-samahan noon. Ang problema, lumabas ka dahil sabi nga doon sa nakasulat, kasi sila'y hindi sa atin, kaya sila'y nagsilabas sa atin. O tama lang yan. Pero wag pong sabihin kayo ang bayan ba dong at lumabas kayo dito sa MCGI dahil ang MCGI hindi bayan ng Diyos. Hoy, ang utak mo ba dong tiwarik? Ang utak mo napunta sa puwitan mo, tapos ang iyong puwit napunta sa ulo mo. Yun, kaya tiwarik. Diba? Tiwarik yan ba dong? Kaya kayo lumabas kasi ayon doon sa unang Juan, sila'y hindi sa atin, kaya sila'y nagsilabas sa atin. At yun naman ang iniiyak-iyak ni Nikki. Ay, hindi ka pwede, ikaw yan. Ala, pagka kami hindi kami sa atin, hindi ika yan, baligtad, ika yan, bubo, ika yan, bubo. Oy, Nikki, ikaw ang buba. Buba ka ni Nikki, baligtad utak mo. Saan pa mangyari? Kami ikay lumabas kasi kayo hindi sa Diyos. Di baligtad utak mo ba dong? At saka ikaw, Nikki. Ganun yun. At nadamay na ang wali kasi nasulsulan ang Wali Bilyones. Who are this group of people na kinoconsider po ng Diyos na bayan po niya? Yung pong mga grupo ng mga tao na sumasampalataya at nagtitiwala sa Kanya na kung hindi po tayo aalis doon sa stead religion. Sige, mag-isip ka muna dyan, Badong. Ang sabi ni Badong,
Ang yung tinatawag na bayan ng Diyos ay yung mga bayan na sumusunod sa Kanya. Correct yan, Badong? Correct yan. Tama, sang-ayon ako dyan. Sino ba yun? Di ba doon ka dati? Ha? Ang problema lang, kasi wala nang ang Brother Eli, kinuha na siya ng Panginoon. Iyon yung Badong. Ibig mong sabihin, noong ipinasa ng Brother Eli kay Kuya Daniel, ay hindi na bayan ng Diyos yan. Nako, sabi ko nga, yung utak nyo, Badong, na gano'n, na baligtad. Ang iyong puwet napunta sa ulo. Ang utak mo nalipat sa puwet. At inuupo-upuan mo na lang. Ganon yun. At yung sabihin mo, magsilabas kayo sa kanila, bayan ko. Oh. Therefore, yung bayan ng Diyos ay napunta doon sa kanila, nandoon. Kumbaga sa panahon ni Moises, mga Israelita at saka mga ano ba yun, yung sa Karian, sa panahon ni Moises. Di ba? Nandoon yung mga Israelita na doon nga ang pinagsikapan ni Moises na mapaalis sila doon sa Karian, sa Ehipto. Yun ang ibig sabihin ba nung? Ang Israelita napunta doon sa Karian, yung Karian na mga Ehipsyo. Correct me if I'm wrong dahil ako na may hindi talaga master sa pagaganong mga verse. Pero yan ang aking naintindihan. Na yung mga Israelita, yun ang pinaghirapan ng Panginoon na maalis mula sa mga pahirap doon sa Ehipto. Katunayan talaga tumawid pa. Tumawid pa sila sa dagat para lamang maipalabas na ng Panginoon ang bayan ng Diyos. Yun po ang isang halimbawa dyan, Badong. Pero wag mong sabihin, MCGI, tapos kayo pala ang bayan ng Diyos na sabi, magsilabas kayo sa kanila bayan, kaya pala kayo nag-exeter. O, di baligtad ka, Badong. Katunayan, baligtad. Nung araw, naniniwala ka naman, MCGI. Wag mong sabihin, ang nangangaral ang Brother Eli nung araw, kaya ang Brother Eli pala, nagngawa nung panahon na yun, yung pala siya ay hindi siya ang bayan ng Diyos, yung kanyang ipinagsikapan, dugo, pawis at hirap, buong buhay niya. Yan nga siya. Kaya nga, Badong, kayo'y mga exeter ngayon, kayo, kumbaga sa mga ibon, nakawala ka sa halwa, kasi sabi ninyo, hey, malaya na kami, hey, lumabas na kami, o, di pwede na kayo. Kumbaga, sabi ko ka, kayo'y isang ibon, mga ibon, na nakawala sa hawla, na tuwang-tuwa ka ngayon, hey, malaya ka na kami, malaya na. Lipad. Ngayon, namroblema ang Badong. Lipad. Saan kaya kami dadapo dito? Saan kami dadapo? Sa Katoliko? Sa Mormons? Ay, di pwede. Sa Sabadista? Hindi pwede, kasi mali ka yan. Sa Born Again? Hindi pwede, kasi mali, may ikapo. Hindi ba yan ipinaglaban ni Brother Eli? Mali kasi may ikapo. Born Again. Hindi pwede dyan. Islam. Hindi pwede kasi hindi Diyos ang Kristo doon sa Islam. Saan kayo pupunta ba doon? Iglesia dito sa Tagal Diliman? Hindi pwede ikaw kasi hindi pwede magiging anghel ang Felix Manalo. Saan kayo papunta? Kaya ang nangyari kay Badong ngayon, kasama yung kanyang nasulsulan na mga uto-uto din naman. Lipad, mga kapatid, lipad, mga kapatid, lipad. May nagreklamo, Badong, napagod na ako sa kalilipad, Badong. Saan ako dadapo? Lipad. Siniki, lipad ng lipad. Badong, malaya tayo, Badong. Ayan, etc. Mga bubo kasi yung mga nandyan sa MCGI. Mga kung ano, kulto. Kami, dito na kami, nakalabas na kami sa kulto. Yan, lipad ng lipad sa Badong. Tawa ng tawa. Sa katagalan, may umiyak. Si Nikki, sabi ni Nikki, Badong, napagod na ko sa kalilipad, Badong. Saan tayo pupunta ngayon, Badong? Saan ako dadapo sa dagat? Malulunod tayo. Dapat may madadapuan tayo, Badong, sasabihin ni Nikki. Badong, punta na lang tayo doon sa Katoliko. Maigi pa doon. Malaya tayo doon. Kahit kung anong gagawin natin, magsimba tayo na lasing, walang problema, walang pakialam ba ng pari ba naman. Kahit ba naman makahubad tayo doon, pwede naman tayo, tanggapin naman tayo ng pari doon.
Sabi ni Badong, hindi pwede. Bawal doon kasi ganyan, mali. Sumasamba tayo sa revolto doon. Reklamo naman si Nikki, Badong, pagod na ako, Badong, lipad lang tayo ng lipad, sa atin pupunta. Kasi nag-exit na nga tayo, malaya na tayo doon sa kulto, kasi sabi nila, kulto daw ang MCGI. O sige, kulto ng kulto, sige, bahala ka sa buhay niyo. Lipad, lipad. Naku, umiyak ang Nikki. Ang Badong naman, tawa ng tawa. Ikaw, Nikki, nag-exit ka na, Nikki. Malaya na tayo. Ngayon, huwag mo na isipin kung saan tayo dadapo. Bahala ka sa buhay mo. Ha? Kung napagod ka na dyan, di bahala ka na kung saan ka dadapo. Gusto mo, dumapo ka doon sa ibak ng kalabaw. Ha? Yan ang malaking problema ngayon ng mga exeter. Ngayon, sasabihin naman ni Willie, halimbawa, ito na yun, reklamo si Nikki. Badong, pagod na ako sa kalilipad, di ko alam kung saan ako dadapo. Sasabihin naman ni Willie Santiago, Nikki, don't worry, Nikki. Nandito ang iglesia ko. Punta ka dito, Nikki. Welcome na welcome ka. Ha? Welcome na welcome ka, Nikki, lalo na't ikaw ay makuda ka dyan para kang puwet na manok ang bunganga mo. Dito ka, Nikki, kailangan ko dito ang mga makuda-kuda. Di ba ganon? Di, magdusa kayo. Iyon, madadamay po tayo doon sa kasalanan. Babasahin ko lang po. Yung pong nakasulat po uli, Brother Wally Billones, ha? Apo. Yung pong nakasulat sa Apokalipsis 18:4. Ang sabi po dito, basa. At narinig ko ang isa pang tinig na mula sa langit na nagsasabi, magsilabas kayo sa kanya, bayan ko. Di ba? Magsilabas kayo sa kanya. Kaya ba doon just let us analyze the sentence. Let us analyze the verse. Sabi doon, magsilabas kayo sa kanila. Ha? Ba doon let's analyze. Magsilabas kayo sa kanila, bayan ko. So therefore, yung kanila, hindi bayan ng Diyos yun. Kasi sabi kanila sabi nga dyan sa verse, magsilabas kayo sa kanila, bayan ko. Sino yung sinabihan, magsilabas kayo? Yung kayo ba dong? Parang pinapalabas mo kasi na kayo yun. Di ba? Sige, tuloy. Upang huwag kayong madamay sa kanyang mga kasalanan. Pwede po pala tayong madamay, kapatid na Wally Billones. Pwede pala tayong madamay, kapatid na Wally Billones. So, pinapalabas talaga ni Badong na yung kanila, yun ang MCGI. Di ba? Yun by substitution Badong, di ba? Pinapalabas mo dyan, kaya binabasa mo yung verse na yan, pinapalabas mo dyan, yung magsilabas kayo sa kanila, bayan ko. Yung kanila, yung MCGI. Yung kayo yung mga exeter, di ba? Ibaligtad ang utak ni Badong napunta sa puwit. Ang puwit naman ni Badong, yung pinakatumbong, nandiyon pumasok sa kanyang ulo. Ha? So sabi kasi niya, sabi sa verse kasi, magsilabas kayo. Yung kayo, para bang by substitution, kayo yung mga exeter. Yung magsilabas kayo sa kanila. Yung kanila, MCGI. Sige, tuloy-tuloy natin, ha? Kasi sabi niya, ay madamay pala tayo sa kanilang kasalanan. Natural, totoo yan. Sa real talagang pinaghulugan ng verse na yan, Badong. Totoo talaga yan. Kasi sabi ko nga, sa panahon ni Moises, yung mga Israelita na nandun sa Ehipto, na pinapahirapan ng maraming taon, ay gusto ng palabasin ng Panginoon sa pamagitan ni Moises. Ang mga Israelita. Yun ang tunay na pangyayari doon, Badong. So ngayon, kung tinuturing mo talagang hindi bayan ng Diyos ang MCGI, kaya kayo nagsilabas, ang utak mo Badong napunta sa puwet, ang iyong tumbong, ay yung puwet nasa ulo mo ngayon. Ganon, di ba yon? Doon sa kasalanan, noong kinabibilangan nating organisasyon, kung hindi po tayo aalis. Madamay tayo sa kasalanan doon sa kinabibilangan nating organisasyon kung hindi tayo aalis. So therefore, malinaw Badong, di ba? Binasa mo Apokalipsis, sabi doon sa nakasulat, magsilabas kayo sa kanila. So therefore, yung kanila, yon ang MCGI. So kayo naman Badong ang mga exeter. So kaya sabi ko nga baliktad Alam mo Badong, sa panahon pa ng Brother Eli, huwag mong sabihin ikaw ay tatanga-tanga ka nung araw.
na pinaghirapan ng Brother Iling itatag ang MCGI hanggang sa ipinasa niya ang katungkulang mga ngasiwa kay Kuya Daniel. Yan ang iglesia ng Diyos, ang bayan ng Diyos. Sabi nga ng Brother Eli noon, ipinaglaban niya yan. Maging doon pa sa Securities and Exchange Commission, pinaglaban niya yan. Iglesia ng Diyos. Hindi nga siya mapayag, iglesia ni Kristo, tapos iglesia ng Diyos. Yun ang isang dahilan dyan, Badong. Ipinaglaban ni Brother Eli yan, iglesia ng Diyos. Ang kapatiran na ngayon, sa kasamaang palad, hindi nyo lang kasi matanggap na pinangasiwaan na ni Kuya Daniel, na ngayon, ang dami mo ng mga kuda-kuda, Badong, reklamo mo, personal, naggalit mo, lalo na sa pamilya Rason, na dito mo nga na ngayon, sa Sukmid, ikinuha kuda-kuda, at sa kasamaang palad ulit, idinadamay mo ang buong MCGI. Ganon yun, Badong. Badong, ulitin ko, utak mo, Badong, napunta sa puwet. Ang iyong puwet, lalo na yung tumbong, nandun sa utak mo ngayon. Nandun sa ulo. Yan ang ipinalit mo ngayon. Kasi, kung sabihin mong magsilabas kayo sa kanila, bayan ko, Badong, i-analyze mo yung talata na yan. Yung kanila dyan, pinapalabas mo, MCGI. Tapos yung kayo, yung bayan ko, magsilabas kayo, bayan ko, kayo yon. O, di ba? Kayuhin. O, Badong, ayusin mo pagmumukha mo, Badong. Kasi mali talaga yan, Badong. Ikaw ay isang matalinong bubo. O, correct me if I'm wrong, pero talagang ako'y correct, Badong. Kasi kung sabihin mong magsilabas kayo sa kanila, naku, Badong, isa kang matalinong bubo. Ikaw ay nagpakunwaring mangangaral. Naunawaan mo pero naunawaan mo sa sarili mong naabot na iyong utak. Mali yan, Badong, mali. 101% mali yung analysis yun mo at ang iyong pangunawa sa talatang iyan. Tama po yun, bro. Marami po tayong nakikitang mga katiwalian, anomalya, immoralidad na pinaggagawa ng mismong mga nangunguna o umuugit diyan sa samahan na atin pong pinanggalingan, mga... Yan, marami pong katiwalian, kasamaan, diba? Pero wala silang binabanggit. Wala na, ang doktrina dyan mali, wala silang binabanggit, diba? Katiwalian, mga kalaswaan, mga kung ano mga hindi maganda. Pero wala siyang binanggit kahit isa. Wala na yung ikayang MCGI, kaya ako'y lumabas dyan kasi mali na ang doktrina dyan. Hindi na yung doktrinang pinaglaban ni Brother Eli noon. Badong, at sa lahat ng mga exeter dyan, kayo ba? Yung mga ipinaglaban ninyo, yun ba yung kaya nyong patunayan na bago kayo inilubog sa tubig ng bautismo? Nung sinabi na nanampalataya ka ba na ang mga bagay na ito sa iyong puso. Yung sa doktrina, yung idinodoktrina ng Brother Eli, nanampalataya ba kayo doon? Yan eh. Yung sabihin mo, ay, mga kalaswaan, mga kasamaan, mga katiwalian, Badong, hindi naman yan doktrina, Badong. Yun ay personal mong galit laban sa pamilya Rason. Ikaw din naman nagsabi, inaapi ka kamo, tapos ito kaya sa sobra mong galit, Badong, kung ano-ano ng mga personal attack na ang ginawa mo. Yun ikang pamilya niyan, pamilyang mga rapist, yung nanay mo, Daniel Rason, demonyo yung nanay mo, Badong. Pok asawa mo, Daniel Rason. Yun ang dahilan. Personal na galit ni Badong na naniniwala naman itong si Wally Bilyonis na ito at nasulsulan dahil oto-oto din naman tong isa na to, hindi nagsusuri. Naniniwala na kaagad. Kasi mga pare-pareho kayong matitiso rin. Kapatid, particularly kay Brother Wally Bilyones na nasa Texas, kung saan nandoon po nakabase si Brother Josel Malyari sa Texas, USA. Kita mo? Nasa Texas, USA nakabase si Brother Josel Malyari. Di ba? Alam mo, Badong, kahit ikaw, Wally, kahit alisin mo pa, lumayas na kayo dyan. Alam mo, tiwala ako dyan kay Brother Josel. Dahil alam ko, subok na ang Brother Josel dahil sila
isa na si Brother Josel ang haligi ng pananampalatayang MCGI. Yung si Brother Josel, siya pa nga doon nagtitext doon sa pinakaunang lokal dyan sa Makati. Sa buong Makati, siya ang pinakaunang nagdestino dyan. Kasama niya si Sister Bibi. Magkasama yan sila. Si Brother Daniel, magkasama yan, nagdodoktrina yan, mga yan. Sila pa nagtiteksto doon sa bahay ni Kamaning Bakusa. Tapos si Brother Josel ngayon nangangasiwa sa buong Texas. Ngayon, ikaw, Wally Bilyones, lumayas ka na, huwag ka nang magkukuda-kuda dyan. Nagpapakita ka lang talaga na ikaw nauto-uto ka na, ni Badong, naniniwala ka naman. Hindi ka nananangan sa doktrina at saka sa aral. Ha? Nasulsulan ka lang, ito yung aking abuloy, ipinangbili ika ng pang sabunging manok. Niniwala naman, hindi nag-imbestiga. Yun ikang aking yung aking inaambag dito. Siguro sa isip-isip ni Badong at saka nitong si Wally. Yung aking perang ibinabot, baka naman pinang-inom lang ito ng kape ni Kuya Daniel. Baka ipinangbili lang ito ng lechon. Ganyan karumi, mas marumi pa sa hating gabi ang mga utak ninyo, mga budhi ninyo. Kasi naapawan ng inyong budhi sa mga kasamaan na inyong ipinasok sa mga utak ninyo. Opo. Bro, shoutout sa lahat ng kapatid. Nakakaawa lang po kasi ibang mga kapatid, hindi nila alam yung nangyayari sa loob na iglesia kasi nga, pine-prevent na makita yung video mo. Kaya nakakaawa lang po sa mga kapatid kasi wala sila talagang idea kung ano nangyayari kasi ang pag sinabing inutos ng DS o kaya ng namamahala sa lokal, tahimik na sila. Wala na silang pagsusuri, wala na silang karapatan kung ano man ang gusto nilang gawin para sa kanilang sarili. Yun lang ang masasabi ko lang po, bro. So sa madalit sabi, Wally Bilyones, ikaw ay nakapanood ka sa mga pinagkukuda-kuda ni Badong at naniniwala ka naman agad. Hindi ka ba nagsusuri na lahat ng mga pinagyayaw-yaw ni Badong dito sa Sokmed ay bunga lamang ng kanyang labis at napakalaking galit. Napakalaki, mas malaki pa sa pagmumukha ni Badong ang galit niya sa pamilya Rason. At siyempre, natural, ang Kuya Daniel is nangangasiwa sa MCGI, idinadamay na niya. Putang, Daniel Rason. Diba? Dinadamay pa nanay nito. Nagagalit siya kay Kuya Daniel, pero dinadamay niya nanay ni Kuya Daniel. Diba? MCGI yan ang iglesia ng mga baboy. Diba ba daw? Kasi wala ka sa doktrina, hindi kayo nakapokus sa aral at doktrina, hindi niyo sinisira ang aral at ang doktrina na sinusunod dito sa kabuuan ng MCGI. Ang inyong pinagkakalkal, Badong, yung mga kalasuan yung katiwalian. Ano ngayon? Hindi, sabi ko nga, nakasulat din naman walang taong matuwid na gumagawa ng mabuti na hindi nakakasala. Ang problema lang ni Badong, kasi ito money conscience. Yan. Siya, ang utak nito, nakapokus doon sa pera, kayamanan, bilyonaryo na ang Daniel Rason, dami ikang pera, punta doon, punta dito. Ganyan. Kasi, ang sabi ng inyong tatay, ang sabi kasi ng tatay ni Badong na si Kadimo, sige pa, birahin mo yan, sige, kasi para ganyan. Ngayon, nakisawsaw naman ngayon ng iglesia ni Manalo dyan sa may parte ng Diliman. Ayan na nagkawindang-windang na ngayon. Tuwang-tuwa naman si Badong. Kaya ngayon, Badong, alam mo, maraming nagdududa Maraming nagdududa, di ba? Wally Bilyones, maraming nagdududa sa inyo. Yung tiempo ng inyong pinag-iingay-ingay dyan, yung tiempo. Duda ang marami.
na kayo ay nabayaran. Hindi ko naman i-confirm kasi wala naman tayong basa, pero narinig ko lang at nababasa ko minsan dito sa mga comment na ay mga iyan kaya ganyan masipag na magkukuda-kuda. Nabayaran. Nabayaran. Totoo ba yan ba daw? Kung hindi totoo, wala namang problema. Kung hindi totoo, kung totoo, di wala problema. Yun lang naman ang obserbasyon ng mga netizen. Okay? Pero, ang pinakapangunahing goal nitong kaalyado ni Badong, si Nikki, si CJ, lalo na yan si Willie Santiago, ay ibagsak at sirain ang kredibilidad ng MCGI, lalo na sa nangangasiwa. Nang sa ganon, sila ngayon ang mga ngasiwa. Diba, Nikki, CJ, Badong? O, Willie. Sang-ayon ka ba dyan, Willie? Ganon lang yan eh. It's very plain and simple. Analogy, analysis. Ay, sus naman. Pa-English pa ako, pero tama naman tong aking obserbasyon sa inyo dyan, Badong, di ba? Pero sana po magising ang mga kapatid at ingatan po tayong lahat ng Panginoong Diyos Jesucristo. Opo, kasi po ganito po. Hoy, wag niyong idadamay yung lahat. Ha? Yung mga kagaya nyo, ayan, bahala kayo, problema niyo yan. Ikaw, Wally, o di wala ka na sa MCGI. Saan ka ngayon pupunta? Doon ka sa iglesia ni Badong. Ang Badong wala pa namang iglesia yan eh. Ha? At alam mo ba, Wally, ito sasabihin ko sa'yo. Ang katwiran ni CJ Perez, sabi niya, pagkat kami naman hindi na kailangan kami magtayo ng iglesia kasi pag nagtayo ng iglesia, yan ang pang-personal na interest ang mga gawaing yan. Pwede naman tayo magkakatipon. Nandyan yung Katoliko, andyan ang Saksi ni Jehovah, Baptist, Born Again, at Muslim at marami pa. Basta't naniniwala tayong may Diyos, pwede tayong magsama-sama mga kababayan. Pwede tayong magsama-sama. Hindi na kailangan tayo magtayo ng iglesia. O ngayon, ikaw dyan, Wally, saan ka pupunta? Sama-sama ka na lang dyan. Sasabihin ninyo, CJ, total, pwede naman pala tayo dito magsama-sama. O sige, dyan ka, dito kami. O di, paano anong gagawin natin dito? Tayo dito? Magtatagay-tagay na tayo dito kasi libre na tayo, malaya na tayo. O ngayon, nagising ka na ngayon, Wally. Sabi mo, nagising ka na. O saan ka pupunta? Sa iglesia ni Willie Santiago? Brad Wally, meron pong nakasulat sa unang 1:4:1. Sabi po ng Biblia, basa. Subukin ninyo ang bawat espiritu kung sila'y sa Diyos. Utos po ng Biblia, utos po ng Panginoong Diyos na subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos. Bakit? Sige, bakit? Ito, sabayan kita dyan, Badong. Sige, subukin. Kung subukin din kita, Badong. Alam mo, Badong, hindi pa nga ako mangangalahati sa pagsubok sa'yo, bagsak ka na. Bakit? Sa kilos mo palang, Badong, at saka sa galaw mo, ganyan ka na eh. Bagsak ka na eh. Kasi sa una ko palang pagsubok sa Badong, nakita ko ang lahat ng mga pinagsasabi mo, yan ay bunga lamang sa sobra at labis na galit mo sa Pamilya Rason at sa kay Kuya Daniel. Ikaw na nga may sabi, 22 years in service ka dyan sa Pamilya Rason. Isipin mo, 22 years in service, kumbaga nag-aalkansya ka ng mga sama ng loob dyan sa Pamilya Rason within 22 years. Nung panahon ng Brother Eli, hindi ka makapiyok. Hindi ka makapiyok. Ngayon ka lang nagkuda-kuda. Yun. Nagsama-sama na yung mga naipon mo dun sa alkansya ng iyong utak. Ngayon mo lang ikinakuda-kuda. Nag-gets mo na, Badong. Ito namang si Wally Bilyonis, nagpapauto naman kay Badong. Kisyo ikaw, napanood ko ang video. O kayo dyan mga kapatid, na lang kasi, hindi kasi sila pinapanood. Ay kung ano pa man dyan. Makapanood man, hindi. Kung matibay ang pananampalataya ng kapatid, hindi siya parang kagaya lamang sa isang basura, nagpalutang-lutang sa dagat, na inaanod, kung saan dadalhin ng alon, doon pumupunta ka ng kaliwat kanan. Hindi kagaya ba ninyo, Wally Bilyonis, na kunting uga lang, ay, nga naman pala. Hindi ka nagsusori, hindi mo ba alam ang Badong?
may personal na galit lang ito at nanunulsol ng ibang mga kapatid at nauto naman kagaya kiniki at ni si J. Perez. Bakit po natin kailangan subukin yung mga espiritu kung sila'y sa Diyos? Sapagkat maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta. Correct. Correct yan. O ngayon, Badong, kayo ba? Ituturing ba sarili nyo? Propeta na rin kayo ngayon. Dahil nagpabasa-basa ka rin ng Biblia dyan. Si C.J. Perez, ganun rin ba? It's natural, isasama ka sa pagsubok. Pero alam mo ba, Dong, kung ako lang magsubok sa'yo ba, Dong, hindi pa ako mangangalahati, bagsak ka na. Yung mga salita na yan ba, Dong, panahon pa ni Brother Eli yan, subukin nyo lahat ang espiritu. Ngayon, pag subok niyo, sama nyo ako. Sama nyo ako. O, ngayon, sa ating panahon ngayon, kasi alam nyo mga kabayan, mayroong tinatawag yan sa isang simpleng salitaan, mayroon na kasing climate change sa ating panahon. Sa panahon ni Brother Eli, iba yun. Sa panahon ngayon, iba yun. Pero, iisa lang po ang dumadaloy, isa lang ang dumadaloy pagdating sa doktrina. Kung nananampalataya ang sino man sa atin sa panahon ni Brother Eli, then, sa pinagkatiwala naman ni Brother Eli kung sino man yan, tiwala tayo. Okay? Sige, tuloy. Opo, At tama po yan, bro. mapapatunayan ko po na ito pong si Daniel Rason ay isa doon sa mga bulaang propeta. Bakit? Ang sabi po ang malinaw na sabi ng Panginoong Jesucristo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Idalangin ninyo ang sa inyo'y umuusig. Pakainin ninyo ang inyong kaaway pagka nagugutom. Correct yan ba, Dong? Wala akong total dyan. Analyze. Let us analyze the verse. Ibigin ninyo, sabi ng Panginoon, Badong, makinig ka. Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Tandaan natin, inyong mga kaaway, Badong. Hindi naman sinasabi dyan, ibigin ninyo ang aking kaaway. Nag-gets mo ba yan? Inyong mga kaaway. Tama yan. Kung siya nagutom, pakainin mo. Kumbaga sabi nga dyan, kung siya nagkasala, patawarin ng mga 70 beses. Hindi lang isa, maka 70 beses. 7 times 7, kumbaga mga ganyang panalagtad yan. Pero, kung kaaway ng Diyos, Badong, hindi pwede yan, Badong. Hindi pwede yan. Kasi ang kaaway ng Diyos ay ang demonyo. Ano ang ginawa ng demonyo? Ayan, nasolsolan ka, Badong. Kaya ngayon, maituturing, Badong, hindi ka kaaway ng tao, kundi kaaway ka ng Diyos. Yan yung Badong. Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Isa-usaping ito, pananampalataya laban sa pananampalataya. Kaaway ito ng katotohanan galing sa Panginoong Diyos, mga kababayan. Na itong si Badong ang kinakasamkapan ngayon sa kaaway ng Diyos para siya ay magkuda-kuda ngayon laban naman sa ipinagkatiwala ng Panginoon. Sa pinagkatiwalaan ng Panginoon. Ganun yun . Di naman magsalita ang demonyo na parang may multo nagsasalita, di natatakot tuloy ang marami. Natural gagawa at hanap siya ng kasangkapan para magsalita ang demonyo sa kanyang kagustuhang mangyari. At siya ito si Badong na kinakasangkapan ng demonyo para magsalita laban sa bayan ng Diyos. Badong, bayan ng Diyos. Ano yan? Ang MCGI. Kung payag ka mat hindi, wala akong pakialam sa'yo, Badong. Ba? Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Hindi naman sinasabi, Badong, ibigin ninyo ang aking mga kaaway. Ganun yun . Kaaway ng Diyos. Sino? Demonyo. Paano naman gumagala ang demonyo at dumiskarte sa panahong ito? Yan, kagaya sa mga diskarte mo, Badong. Yan, kaaway na ng Diyos yan. Kasi ang kinakalaban mo, pananampalataya, laban sa pananampalataya. Hindi naman, kung ang iyong kaaway, Badong, halimbawa, may kaaway ka dyan, nakautang ng, halimbawa, may kagaya no, sabi mo, pamilyar son, inaapi ka, yan ang kaaway mo, Badong. Iyong kaaway. Yun yung Badong. Kaaway mo yan . Inaapi ka mo. Hindi ka binigyan ng sweldo o ano pa man dyan. Yan ang kaaway mo, Badong. Pero ang kaaway ng Diyos ay yung aksyon mo, Badong. Yung aksyon mo na sinisira mong pilit ang kapatiran na siyang nananampalataya na tinaturing ngayon maging sa panahon pa na Brother Eli at naniniwala ka naman noon
na yan ay ang bayan ng Diyos. O yan, kaaway ka ng Diyos, Badong, whether you like it or not. Ganon ang takbo dyan. Ibigin mo ang iyong kaaway. Kung siya nagutom, pakainin mo. Pag nainom, painumin mo. Kaso lang, Badong, ang kagaya mo, hindi kaaway ng tao, kundi kaaway ka ng Diyos. Natural, iba yun, Badong. Huwag mong pagrambulin. Nako, Badong. Di ka lang kasi marunong mag-analyze ng verse, Badong. Kainin nyo ng pagkaing makakain. Ngayon po yung kaaway gustong balatan ng buhay. Gustong pagulungin sa matalim na tabak, tapos pagkatapos pagulong. Tingnan nyo ako, babayan, pangirit-ngirit ang Wally Bilyones. So ito isa to sa nauto ni Badong. Isa to sa napaniwala ni Badong na hindi siya nag-isip na ang mga gawa na ginawa ngayon ni Badong laban sa MCGI, yan ay gawang kalaban ng Diyos. Kalaban ng Diyos. Bakit? Kasi ito hindi to gawa ng tao, gawa to ng demonyo. Nasulsulan ang Badong, pumasok sa utak ni Badong ang espiritu ng demonyo. Ayan, siyang nagdikta ngayon sa mga diskarte ni Badong laban sa pagsira sa MCGI, lalo na kay Kuya Daniel. Tungin sa matalim na tabak, iyahagi sa patis na may sili. So yun, So it is a major. So mga kaibigan, haba kasi nito, tapusin na lang natin to next time. Pero yun po ang aking reaksyon sa mga sinasabi ni Badong. Kasi ito si Badong, hindi ko to pwedeng sagutin na hindi ko siya pasasalitain dahil baka mamaya sabihin ko, ikaw naman gumagawa-gawa ka lang ng kwento kasi ikaw hindi ka active na. Tama naman mga kapatid. Hindi ako active ngayon dahil under ako ngayon kumbaga sa isang diretsahang usapin, kumbaga sa isang kumpanya, under suspension tayo. Pero ang aking damdamin at aking pinaglalaban, hindi ito pangsira laban sa MCGI dahil siyempre nananampalataya tayo na no other than MCGI, wala ka nang makita dito. Hindi ako naninira. Kasi kumbaga sa isang diwa, kadiwang kapatid ako. No other kung sino mang talaga dyan ng Panginoon ng mga ngasiwa, basta't ako yung nampalataya na ang mga ipinangaral ng Brother Eli hanggang sa kanya siya ay umalis, ipinasahan niya ng mga kanyang pinagkatiwalaan, no question about. Kasi ang mga sinasabi nito, hindi naman aral, hindi naman doktrina. Ito ang kayamanan ng MCGI, kinamkam na, may ano na yan mga personal na inggit na yan, inggit. Kasi hindi naman po pwedeng sabihin, ang kayamanan ng MCGI, halika Badong, pangalan natin to sa pangalan mo para ma-aprobahan ng gobyerno itong ating document dito. Hindi naman ganun halika CJ, halika, para naman hindi kayo mag-iiyak-iyak dyan. Halika kayo, itong ari-arian, isang ari-arian ng MCGI, ipangalan natin to sa pangalan ninyo para hindi naman kayo magre-reklamo dyan. Hindi naman pwedeng ganun. Hindi ma-aprobahan ng gobyerno, kaya hindi pwedeng ilagay sa MCGI, sabihin kasi sabihin nandun sa opisina, sinong may-ari nito? Sasagot ng mga yan ang sino man dyan sa pagdating doon sa MCGI. Sir, pangalan mo dyan, ang may-ari dyan, MCGI. Hindi pwedeng ganun. Paano pagdating sa may mga personal na mga dyan, obligasyon pagdating sa usaping legal dyan? MCGI, sinong mananagot? Badong, sinong mananagot? Ikaw? Natural kung sinong namumuno doon. Sino yon? Si Brother Daniel. Kaya ito, ang utak nito nasa puwit, napunta sa puwit. Pero ang kanyang puwit, napalitan. Ang utak niya nasa puwit, ang puwit naman yan, nandyan sa utak. Alright mga kababayan, hanggang dito lang muna ang ating gagawing reaction mga kababayan. Mahaba ito, subalit kahit papano nabigyan ko na ang kabuhan. Kasi yun lang naman pabalik-balik ang reklamo ng mga ito. Yun ikay mga kulto, yun ikay mga wala na sa ayos, yung kanilang mga pangangaral dyan. Kasi ito, mayroon ng debate, walang kibuhan. Ganun lang naman mga protocol lang yan sa pangangasiwa. Hindi yan doktrina, hindi yan aral. At saka, history repeat itself. Panahon pa ng Brother Eli, mga ganitong usapin ay. Muntik pa nga si Brother Eli ipakulong ng mga iglesia dyan sa nasa diliman. Ganon din ang reklamo, parang ganito, paninira din. Okay?
So mga kababayan, ang lingkod ninyong si Felix More TV. Ngayon hanggang dito na lang muna tayo mga kababayan. Magkita-kita-kit sa susunod na pagkakataon sa ganitong pagre-reaction natin sa mga pinakalat nila ni Badong na mga kasiraan laban sa MCGI. Dahil ito ay maituturing na ito isang naninirang puri laban sa karangalang iniingatan ng MCGI, lalo na tigit sa nangangasiwa, si Kuya Dendo. At ako naman mga kababayan, kung ako may nagre-reaction, hindi ko nire-reactionan kung anuman, kung hindi ko ginawaan ng usapin patungkol doon sa anuman ang nakasulat sa Biblia, biblically speaking, kung ano pa man dyan, ito yung ganyan. Kundi ayon sa kanilang gawa. Ayon sa aksyon ni Badong. Kaya tawag nito reaction video na ginagawa ko. Yun po mga kababayan. No more, no less. Hindi naman, wala tayong, di ba Badong, wala tayong away personal. Pero pagdating sa gawa mo, laban sa paninirang puri sa karangalang iniingatan ng MCGI, hindi ako makakapayag na ganun-ganunin mo na lang. Ha? Yun po mga kababayan. Hanggang sa muli ang inyong lingkod Felix More TV. Magkita-kita muli tayo sa susunod pa dating gagawing reaction sa mga ginagawa nito mga exeter na mga pasaway, na mga ibon ngayon, parang ibong lipad ng lipad na wala na ngayon madadapuan dahil wala rin naman silang iglesyang napupuntahan. Okay? Ito po ay mga pakawala na lang, kung mga basurang lutang na lang ng lutang sa dagat na wala silang madadapuang baybay. Mga dalampasigan ng pananampalataya. Hanggang dito, magandang araw, maraming salamat at babay na po.